Dominant Protector. Credit to the author. 4,331-41. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mahirap igarantya na walang mga taong bubuo ng mga gang at haharap sa kanya dahil kay Minerva. Kung ang mga bagay ay hindi makontrol, magkakaroon ng problema. Ito ang huling bagay na gustong makita ni Terence. Kaya naman, mas mabuting magpakababa at huwag munang ipakita ang kanyang mukha pansamantala. Kung hindi siya mahanap ng mga taong iyon, natural na mawawala ang gulo. Hindi sila maaaring pumunta at gumawa ng gulo para kay Minerva pa rin. Sa panunood ni Melissa, kung mangangahas silang gumawa ng gulo para kay Minerva, malamang na ibababa sila ng banal na madre ni Stone sa 1 minuto. Si Davis at ang iba ay hindi rin magkakaroon ng anumang pagtutol. Gayunpaman, kahit na siya ay nagtatago sa inn, hindi maaaring manatiling walang ginagawa si Terence. Siya ay nagmamadali upang madagdagan ang kanyang lakas. Para sa kanya, ang pinakamahusay na paraan upang madagdagan ang kanyang lakas ay sa pamamagitan ng Golden Core. Bilang karagdagan sa Star Ink Milk at ang namumuong ginseng, mayroon din siyang 2 Wando Golden Core Fruits na nakita niya sa lalaking may kulay abo na damit. Ang Wando Golden Core na prutas ay hindi gaanong napakinabangan ni Melissa, na nasa maagang nascent soul stage, ngunit kay Minerva, na nasa early Golden Core stage, ito ay isang dekalidad na item na mabilis na makapagpapalakas ng kanyang lakas. Binalak ni Terence na itago ang 2 prutas para kay Minerva, ngunit pinigilan siya ni Melissa. Ang Golden Core ay napakahirap para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa US Masters na nagsimula pa lang sa ating bundok, ito ay karaniwang isang bagay na madaling makuha. Matagal na niya itong pinaghandaan, kaya hindi na kailangang mag-alala si Ate Minerva tungkol dito, kaya hindi na kailangan na ibigay mo ito sa kanya. Maaari mo ring itago ito para sa iyong sarili. Iyon ang mga salita ni Melissa. Ibibigay niya ang lahat ng iyon kay Terence kung mayroon siyang anumang disenteng bagay sa kanya, pagkatapos ng lahat. Siya ang disipulo ni Stone, at masarap sa mandel sa puno. 2 Wando Golden Core Fruits. Kung walang nangyaring mali, tiwala si Terence na makakagawa siya ng 2 Golden Core, o higit pa kung siya ay mapalad. Ngunit bago iyon, kailangan niyang ipunan ang iba pang pandagdag na halamang gamot. Pagkatapos ng lahat, ang Wando Golden Core Fruit ay ang pangunahing material lamang para sa paggawa ng Golden Core. Matapos makarating sa Sky Class Island at 1 taon ng paglilinang, ang imbakan ng gamot ni Terence sa espasyo ng Jade ay nagsisimula ng magkaroon ng hugis. Ito ay hindi lamang nagsama ng maraming karaniwang ginagamit na halamang gamot, mayroon pa siyang ilang mga pambihirang halamang gamot sa merkado. Ngayong nagpaplano siyang gumawa ng Golden Core, sapat na ang sariling reserba ni Terence upang matugunan ang 70 hanggang 80% ng mga kinakailangan. Para sa iba pang sangkap, naniniwala si Terence na ang mga Spirit Herb Store at Trade Association sa Jendoan City ay maaaring magbigay ng mga ito, ngunit kailangan niyang lumabas sandali. Para sa kapakanan ng kaligtasan, sinuot pa ni Terence ang 1,000 thread mask bago siya umalis, na muling nagpalit ng anyo ng isang martial artist. Ito ay isang ganap na hindi pamilyar na mukha sa lungsod ng Jendoan, at walang sino man ang maghahinala ng anuman. Gaya ng inaasahan, ang isang martial artist na tulad ni Terence ay masyadong karaniwan, lalo na sa lungsod ng Jendoan kung saan napakaraming mga master. Ang ganitong uri ng ordinaryong martial artist na hindi man lang mukhang henyo ay hindi man lang nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kanilang paligid. Hindi man lang sila nag-abalang tingnan siya, lalo pa siyang pagdudahan. Tinapos niya ang natitirang sangkap at sinimulang gawin ang Golden Core. Sa kanyang nakaraang karanasan, mas pamilyar na si Terence sa proseso ngayon. Sa automatikong pagpino ng Shenlong Medicine Cauldron, maiiwasan niya ang mga aksidente sa malaking lawak. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Ang buong proseso ay nasa ilalim ng kontrol ni Terence mula sa simula hanggang sa katapusan, at sa wakas ay nakagawa siya ng pinakamataas na kalidad na gininto ang core, ngunit sa bahagyang panghihinayang ni Terence, 2 lang.
Palagi siyang nakakakuha ng mga sorpresa kapag ginawa niya ang foundation stage na gininto ang core, ngunit sa pag-iisip, ang dalawang Wando Golden Core na prutas na nakuha niya mula sa lalaking kulay abo at ang mga pandagdag na sangkap na binili niya sa huling minuto ay karaniwan lang. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, napakabihirang na ang matagumpay na makagawa ng dalawang tabletang Supreme Grade. Imposibleng magkaroon ng higit pa rito. Walang ganoong magandang bagay sa mundo. Tumibok ang puso ni Terence habang nakatingin sa dalawang gintong core sa kanyang mga kamay. Sa totoo lang, dahil kay Melissa, dahil sa pagpapasigla ng napakaraming makapangyarihang master sa umaga na Star Academy, ang kanyang pagnanais para sa kapangyarihan ay mas malakas kaysa dati. Ngayong wala na si Minerva, nangangahulugan ito na hindi na niya magagamit ang kanyang pinakamalakas na nagngangalit na apoy na mga palad ng 8 trigrams. Parang biglang napilayan ang braso. Kahit na si Terence ay may iba pang makapangyarihang trump card, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hindi komportable at kahit na medyo natatakot. Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng antas ng lakas, siya ay isang maagang eksperto sa core ng ginto. Maging ito ay ang Zinduan Sea Area o ang Black Sea Area, sila ay parehong mga lugar kung saan ang mabuti at ang masama ay nagsasama. Mayroong maraming mga nascent soul experts. Ang lakas ni Terence ay hindi pa sapat. Kung talagang nakatagpo siya ng gulo, hindi niya mapoprotektahan ang sarili niya. Ngayong handa na ang Supreme Grade Golden Core, hindi na siya magdadalawang isip. Pinigilan ni Terence ang kanyang hininga at tumutok habang ang Golden Core ay pumasok sa kanyang tiyan. Bigla niyang naramdaman ang pag-aapoy ng mga meridian sa kanyang katawan, at hindi matiis ang sakit. Ang kasabihang, sakit ay hindi maintindihan, ay naaangkop din sa landas ng paglilinang. Sa sandaling ang mga meridian sa katawan ay nasa matinding sakit, nangangahulugan ito na sila ay sumasailalim sa isang pagbabago. Maaaring ito ay paglago at lumalakas, o maaaring ito ay chi deviation. Ito ay isang bagay lamang ng degree. Nakuha na ni Terence ang Golden Core dati, ngunit ito ay para makapasok sa Golden Core stage. Ito ay isang perpektong pambihirang tagumpay sa Star Inkstone, at ang pagbabagong nakakapanghina ng lupa ay ganap na naiiba sa simpleng pag-upgrade na ito. Ang Star Inkstone ang siyang nagdulot sa kanya ng pinakamasakit noon, ngunit ngayon ay ang kanyang mga meridian na nasusunog. Ito ay hindi anumang mas mahusay kaysa sa oras na iyon, bagaman. Gayunpaman, ang mga ngipin ni Terence ay natitiis lamang. Hindi siya nang ahas na ilabas kahit kaunti ang kanyang chi, dahil ang chi sa kanyang mga meridian ay mabilis na tumataas. Kung ilalabas niya ito, maaari itong humantong sa malubhang kahihinatnan. Maaari pa itong maging chi deviation. Makalipas ang 4 na buong oras, maging ang pagtitiis ni Terence ay medyo hindi na makayanan. Ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mga meridian sa wakas ay hamina, at nang bumalik ito sa normal, biglang napagtanto ni Terence na ang kanyang mga meridian ay mas malakas kaysa dati, at ang dami ng purong chi sa mga ito ay higit pa kaysa dati. Ang kaharian na ito ay naramdaman ng bagong kapangyarihan sa kanyang katawan, si Terence ay natigilan at napabulalas ng hindi makapaniwala, mid-stage Golden Core. Isang Golden Core lang ang kinuha niya, at kahit ito ang pinakamataas na kalidad, hindi inisip ni Terence na makakalusot siya. Sa kanyang unang mga inaasahan, ang pag-abot sa peak early Golden Core ay isa ng malaking tagumpay. 4,332. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na umabant ng dalawang magkasunod na antas, mula sa unang yugto ng Jeodan hanggang sa gitnang yugto ng Jeodan. Matagal na natigilan si Terence bago nagpakawala ng mahabang hininga. He finally understand the whole situation and muttered to himself, hindi nakakagulat na masakit ito ng matagal. Hindi nakakagulat na ako ay natigil sa threshold ng maagang yugto ng Jeodan sa hindi makalusot. Kaya naging ganito. Bilang ang pinakamalakas na Golden Core Stage Practitioner na ganap na nakalusot, ayon sa teorya, dapat ay mabilis at madali siyang mag-level up, kahit man lang sa loob ng buong Golden Core Stage. Gayunpaman, si Terence ay natigil sa maagang yugto ng gininto ang core. Sa totoo lang, si Terence ay nakaipon ng maraming karanasan sa labanan sa panahong ito.
Mula sa intersect competition ng tatlong pavilion sa North Island hanggang sa lahat ng mga enkwentro niya pagkatapos umalis sa South Island, lumalaban siya sa Golden Core at Nascent Soul Masters, at bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Ayon sa katwiran, kahit na ang bottleneck ay dapat na lumuwag ng matagal na ang nakalipas, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, walang anumang mga palatandaan. Bilang resulta, ngayong nakakuha na siya ng Supreme Grade Golden Core, direkta siyang nakalusot sa gitnang yugto ng Golden Core. Ito ay talagang isang biro ng kapalaran. Naisip ni Terence sa kanyang sarili marahil ay matagal na siyang umabot sa puntong iyon, ngunit kulang lang siya sa pagkakataong makalusot. Ngayong nakainom na siya ng Supreme Grade Golden Pill, na-trigger ang pagkakataon, at sa sariling epekto ng Golden Pill, makatuwiran na mag-level up siya ng 2 beses. Sa pagharap sa hindi inaasahang sorpresa na ito, si Terence, na medyo nanlumo pa, ay biglang natuwa. Ang isang perpektong Golden Core Stage Master ay higit sa ordinaryong Golden Core Stage Masters, at sa kanyang kasalukuyang lakas bilang Mid-Stage Golden Core, kahit na lumaban siya laban sa isang normal na Full-Stage Golden Core Master, siya ay ganap na masusupal. At kung gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na trump card, malakas ang pakiramdam ni Terence na kahit mag-isa lang siya, kaya niyang talunin ang isang orihinal na leveled master. Naramdaman ng bagong enerhiya sa kanyang katawan, tiningnan ni Terence ang natitirang Golden Core at natokso. Naniniwala siya na sa kanyang potensyal bilang isang perpektong ginintoang core, maaari siyang mag-level up muli kung patuloy niyang gagamitin ito, ngunit pinigilan ni Terence ang mapang-akit na pag-iisip. Mabuti ang gumawa ng isang hakbang pa, ngunit ang paglilinang ay tungkol sa pagmo-moderate. Kung ang isa ay sakam sa bilis, ito ay mas mabuti. Gaano man kalakas at hindi nakakapinsala ang mga epekto ng elixir, ang mga ito ay pandagdag na bagay lamang sa huli. Tanging ang mga resulta ng paglilinang na ginawa sa pamamagitan ng patuloy na puggiling ang magiging tunay na pundasyon. Bagamat matagumpay siyang nakalusot sa mid-stage Golden Core, hindi agad umalis si Terence sa inn. Nanatili siya sa inn para mag-practice na kipag-ayos na rin siya kina Melissa at Minerva. Sa halip na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang hanapin silang muli, mas gugustuhin niyang manatili sa inn at patatagin ang kanyang lakas. Kapag lumakas na siya, hindi na niya kailangang mag-alala na hindi na sila magkita muli. Sa mga sumunod na araw, hindi lumabas ng bahay si Terence. Noon lamang niya naramdaman na ang chi sa kanyang katawan ay naging kasing kinis muli ng kanyang braso, at ang kanyang lakas ay ganap na naging matatag, sa wakas ay lumabas siya sa kanyang silid sa unang pagkakataon. Nagpasya siyang balansehin ang pagitan ng trabaho at pahinga at lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Si Terence ay hindi nagsuot ng maskara sa pagkakataong ito. Ang pagpili ng Morning Star Academy ay tapos na, at ang mga tao ay dapat na umalis na. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano. Ang inn na tinutuluyan ni Terence ay hindi lang isang inn, isa itong medyo malaking restaurant, at medyo sikat ito sa buong Jendoan City. Ang una at ikalawang palapag ay para sa pag-inom at pagkain, at ang ikatlong palapag lamang ang ginamit para sa pagpapahinga. Umorder si Terence ng ilang signature dish at umupo sa upuan sa bintana. Ine-enjoy niya ang view sa labas habang kumakain ng signature dishes. Ito ay isang bihirang sandali ng pagpapahinga. Kailangang aminin ni Terence na talagang masarap ang signature dish ng restaurant na ito. Ito ay sikat sa lahat ng uri ng seafood, at itinuturing na isang lokal na ulam ng South Continente. Ang lasa ay iba sa alinman sa iba pang mga pagkaing kinain ni Terence noon. Ito ay maanghang, sariwa, at mabango, na nag-iiwan ng matagal na lasa. Mag-isang nakaupo si Terence, at sa hindi kalayuan sa likuran niya ay may 2 lalaking umiinom. Sinulyapan ni Terence ang 2 lalaki nang hindi sinasadya, at hindi niya namamalayan na parang pamilyar sila, ngunit hindi niya maalala kung saan niya sila nakita noon. Kuya, dapat umalis na yung mga taga Morning Star Academy. Bakit nasa ilalim pa rin ng martial law ang pantalan? Naipit ang barko natin dito. Halos 1 buwan na tayong nag-iipon. It's F*** King F** act up. Nagmura ang isa sa mga lalaking naka-green. I'm also wondering about this. Umalis na nga sila bakit ang dami pa nilang effort para magpataw ng martial law. Pero sa tansya ko, 2 araw na lang mabubuksan ulit. Sabi nung isa pang nakaitim na lalaki habang umiinom.
Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang marinig niya ang pamilyar na boses ng dalawa. Palihim niyang sinuri ang kanilang lakas, pareho silang Peak Late Golden Core. Walang pagkakamali, ang dalawang ito ay ang mga pirata na nagnakaw ng mga paninda. Noon, may 4 na Peak Late Golden Core cultivator na ninakawan ang mga paninda. Ang dalawang tao sa likod niya ay silang dalawa. Walang malalim na impresyon si Terence sa mga pirata na ito dahil hindi pa niya ito nakipaglaban noon, ngunit hindi pa ganoon katagal. Nakikilala pa rin niya ang mga ito kahit na magkalapit sila sa isa't isa. Isa pa, parang hindi nila itinapon ang mga paninda na kinuha nila noon. Ngunit malinaw na naalala ni Terence na ang mga pirata ay umalis sa lungsod ng Jenduan matapos silang ihagi sa pantalan. Bakit ngayon lang sila bumalik? Sa kasalukuyang lakas ni Terence, kahit na silang 4 ay sabay na lumapit sa kanya, hindi siya magkakaroon ng problema, lalo pa ang dalawang Peak Late Stage Golden Core cultivator. Hindi naman siya natakot at tahimik na nagpatuloy sa pagkain habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Damn it! Kahit maayos naman ang ginawa namin sa pagkakataong ito, at ang 4 na duwag ay mataktika at hindi man lang lumaban, malas talaga kami pagkatapos noon. Nakalayas na kami, pero napaatras kami ng bagyo. Nang tuluyang bumuti ang panahon, dumating ang mga tao mula sa Morning Star Academy at muling tinatakan ang pantalan. Walang imik ang lalaking nakaberde habang umiinom ng kanyang alak. Sinagot ng sagot na ito ang tanong ni Terence, ang mga taong ito ay pinilit na bumalik ng bagyo. No wonder nananatili pa rin sila dito kahit nakaalis na sila. Sige, pangalawa kuya, huwag ka nang magreklamo. 12-dosenang beses mo nang sinabi yan, at ilang beses ko na tong narinig na may kalyo sa tenga ko. Kapag binigay natin tong batch ng mga paninda sa tindera na yan, Walker, isipin mo yung kabayaran na napagkasundoan natin dati, sok-sok, not to mention a month, even if it would be delayed for half a year. Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim habang inaaliw. Tindera Walker. Maaaring si Botong ng Hong Chamber of Commerce. Narinig ito ni Terence at nanginginig, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman niyang hindi ito posible. Ang taong ito ang ipinagkatiwala ni Botong sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Walang saysay para sa kanya na humanap ng taong magnanakaw ng sarili niyang mga gamit. Malamang pareho lang sila ng apelyido. 433. Hehe, totoo yan. Sapat na ang deal na ito para magpakasawa tayong 4 sa kahalayan sa loob ng ilang taon. Agad na tuwang-tuwa ang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, sok-sok, pinaghirapan naming magkakapatid at itinaya ang buhay namin para gawin ang ganitong negosyo, pero hindi pa rin kami kumikita ng kasing dami ng mga tulad ng tindera Walker. Tama. Sarili niyang mga paninda. Hindi lang siya mismo ang kumakain ng mga iyon, pero pwede rin siyang humingi ng abot langit na kabayaran sa bodyguard agency. Walang makakahanap ng kasalanan sa kanya. Kailangan pa niyang yumuko at humingi ng tawad sa kanya. He's doing a business without capital. I'm starting to wonder if this guy is in the same business as US. Tumawa ang man in black. Halatang napapaligiran siya ng mga tagalabas na nagiinuman at kumakain, ngunit naglakas loob pa rin siyang magsalita ng walang prinsipyo sa pagkakataong ito. Bukod dito, hindi nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang ibang tao sa paligid niya nang marinig siya. Makikita mula rito na napakagulo ng dagat ng Zinduan kaya sanay na sila sa mga ganitong bagay. Si Terence, gayunpaman, ay lubos na nabigla nang marinig niya ito. Hindi niya akalain na ang utak sa likod nito ay si Botong talaga. Laging iniisip ni Terence na kakaiba ito. Nakatago ang rutang kanilang tinatahak, at imposibleng malaman ng mga tagalabas, lalo na sa hamog. Kung hindi nila alam kung saan ang ruta, ang posibilidad na mahanap nila ang barko sa hamog ay halos zero. Ngunit ang totoo ay lahat ng mga pirata na ito ay handa, hindi na nila kailangan pang mag-alinlangan o habulin sila. Nang si Terence at ang iba ay naghatid ng mga paninda sa kanilang pintuan, nagmamadali silang umakyat at kinuha ang mga ito. Ang proseso ay maaari lamang ilarawan sa 2 salita: malinis at maayos. Hindi akalain ni Terence na mangyayari ang kakaiba dito.
Mula sa simula hanggang sa wakas, lahat ng ito ay isang palabas na inilagay ng Hong Chamber of Commerce. Ang pagkuha ng sarili nilang mga paninda at pagkatapos ay humihingi ng kabayaran sa ahensya ay hindi na isang normal na nunal. Si Botong ang naghukay ng butas para sa Kaizen Escort Agency na tumalon. Ginagawa niya ito para sa kapakanan ng hustisya at gusto pa niyang humingi ng tawad. Naghukay din siya ng butas para kay Terence at sa iba pa. Hindi talaga akalain ni Terence na si Botong, bilang manager ng Hong Chamber of Commerce branch sa UARC area, ay magiging isang kasuklam-suklam at walang kahihiyang tao. Ito ay isang matandang kaibigan na ipinakilala sa kanya ni Melvin. Gamit ang Jonas ni Nakajima bilang isang president, naisip ni Terence na lahat ng mga kaibigan ni Melvin ay magiging ganito. Hindi niya inaasahan na may ganito kasamang ugali si Botong. Malinaw na kahit ang isang may karanasan at masinop na tao tulad ni Melvin ay nagkakamali minsan. Ngunit sa pag-iisip, noong ipinakilala niya siya kay Terence, sinabi ni Melvin na bagaman sila ni Botong ay matandang magkaibigan, matagal na silang hindi nagkita. Palaging nagbabago ang mga tao, at sa paglipas ng panahon, ang mga mata ni Botong ay mabubulag ng tubo, na hindi naman malaking bagay. Dahil iyon ang nangyari, hindi na kailangang iligtas ni Terence ang mukha para sa taong ito. Ayon sa kanyang orihinal na plano, hihintayin niya ang pier na alisin ang pagbabawal at bumalik sa lugar ng Black Sea, ngunit ngayon, kailangan niyang magbago ng isip. Kung hindi niya nakilala ang dalawang pirata na ito, plano sana niyang lumabas para mamasyal pagkatapos kumain. Kung tutuusin, bihira ang pumunta sa Jendoan City, ngunit ngayon ay sumuko na siya sa ideyang iyon. Babantayan niya ang dalawang pirata na ito. Tahimik na kumain si Terence, naghihintay sa susunod na hakbang ng dalawa sa likuran niya. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nabusog na ang dalawa. Pangalawa kuya, babalik muna ako sa kwarto ko. Pumunta ka sa pantalan at pumalit ka sa ikatlo at pang-apat na kapatid. Hayaan mo silang lumabas para magpahinga at uminom at kumain, para hindi sila magreklamo at magtsismisan sa likuran nila. Matapos magbigay ng utos ng lalaking nakaitim na damit, tumayo ito at umakyat. Si Terence ay kumurap, ang taong ito ay nananatili sa parehong ina kasama niya. No wonder na magkabanggaan sila dito. Ang matandang kasabihan ay tamang kaaway ay tiyak na magkikita. Bagamat medyo nag-aatubili ang lalaking nakaberdeng damit, ginawa pa rin niya ang sinabi at tumayo na para umalis. Napakunot ang sulok ng bibig ni Terence habang ginagamit niya ang kanyang spirit sense para kulong sa lalaki. Tumayo siya at sinundan ang lalaki. Ang lalaki ay isang peak late-stage golden core cultivator, ngunit sa harap ni Terence, na isang mid-stage na golden core cultivator, hindi siya isang langgam. Hindi siya kalaban, alinman isa lang siyang mahinang pag-iral na maaaring patayin sa ilang segundo. Hindi man lang napansin ng lalaki ang spirit sense ni Terence na nakakulong sa kanya. Nagpunta siya sa pantalan at tumalon sa isang cargo ship. Tumingin si Terence sa barko, mukhang pamilyar ito. Ito ang parehong barko na ginamit niya para sa escort mission, ngunit ang logo ng Kaizen Escort Agency ay inalis sa busog. Kung ordinaryong cargo ship lang ito, noong panahon ng martial law, maaari itong ilagay sa pantalan sa tabi ng pantalan, at hindi na kailangang mag-iwan ng mga tao rito para bantayan ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay may konsensya. Ninakawan na nila ang cargo ship sa kalagitnaan, at umaasa pa rin sila sa mga bagay sa barko para kumita ng malaki, kaya natural na hindi sila mapakali. Naghintay si Terence sa labas ng pantalan. Nakalock sa kanila ang spirit sense niya, kaya hindi siya natakot na tumakas ang mga ito. Maya-maya, may bumabang dalawang lalaki mula sa barko. Sila ang dalawa pang pirata na nagnakaw ng mga kalakal na kasama nila. Sila ang pangatlo at pang-apat na kapatid na binanggit ng Man in Black. Nagkwentuhan at nagtatawanan silang dalawa habang papalabas ng pantalan. Halata naman na naghahanap sila ng mapagpahingahan at maglibang. Sa madaling salita, ang lalaking nakaberde lang ang naiwan sa cargo ship. Nakangiti si Terence habang naglalakad papunta sa barko at tumalon sa deck.
Kasabay nito, naglakad si Terence patungo sa cabin. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para i-lock ang lalaking naka-green. Bakit ka bumalik? Di ba sabi ko kumain ka na? Dahil hindi man lang nagtago si Terence, malinaw na narinig ng lalaking naka-green ang kanyang mga yapak. Akala niya ay pangatlo o pang-apat na kapatid ang lumingon. Sa sandaling ito, ang lalaking nakaberde ay nakahiga sa isang kahoy na kama na nakakross ang isang paa at umiinom ng alak. Nag-e-enjoy siya at nagpapahinga na nakapikit. No need. Kumain na ako, and I'm eating with you guys. Ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang mapaglarong ngiti. Sino te? Saglit na natigilan ang lalaking nakasuot ng berdeng damit bago nag-react. Ang kanyang mukha ay namutla habang ang kanyang peak late stage golden core aura ay pumutok. Tinuro niya si Terence at sinabing, sino ka? How dare you board my ship? Do you want to die? Oh, sigurado ka bang sayo itong barko? Hindi napigilan ni Terence na mapangiti habang nakasandal sa pinto, pero sa pagkakaalam ko, mukhang hindi sayo ang barkong ito. Galing ito sa Kaizen Escort Agency, tama ba? O sumali ka sa agency? 4,334. Paano mo nalaman? Walang kamalay-malay na sabi ng lalaki at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig, sinusuri si Terence pataas at pababa, sino ka ba? Kung mayroon kang lakas ng loob, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, o hindi ako magiging magalang sa iyo. Kung ito ay anumang oras, ang lalaking nakaberde ay napatay na si Terence, ngunit hindi siya nang ahas na gawin ito ngayon. Sa ilalim kasi ng martial law ang pantalan, at ayaw niyang gumawa ng malaking eksena. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang ninakaw na barko, at magiging mahirap kung siya ay malantad. Isa pa, hindi pa niya alam ang tunay na lakas ni Terence. Kung titingnan ang poster ng taong ito, hindi siya dumating na may magandang intensyon. Bukod dito, ang kanyang momentum ay condensed at hindi nahayag. Kung siya ay isang Jiedan stage expert o kahit isang nascent soul stage master, kung gayon siya ay magdurusa ngayon. Hehe, totoo namang nakakalimot ang isang marangal na tao. Kung hindi mo maalala, kalimutan mo na. Hindi ko ugali na sabihin sa mga patay ang kanilang mga pangalan. Sabi ni Terence na may mahinang ngiti, hindi masyadong iniisip. Ano? Galit na galit ang lalaking naka-green. Tiningnan niyang mabuti si Terence at naramdaman niyang pamilyar siya. Maya-maya, tinuro niya si Terence at sumigaw, ikaw ang bodyguard. Hindi masama ang iyong memorya. Buti naman. Dahil naalala mo ito, at least hindi ka mamamatay ng payapa. Ito ay isang magandang bagay para sa iyo. Si Terence ay nakasandal pa rin sa pintuan habang siya ay nakangiti ng walang pakialam. Namatay ka ng dilat ang mata mo. Ha. Ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay hindi na kinakabahan tulad ng dati matapos makita ang lakas ni Terence. Tumawa siya sabay kamot sa tiyan, isa ka lang early Jiedan stage ant, pero hindi naman maliit ang tono mo. Hehe, kayong apat ni hindi man lang naglakas loob na umutot sa harap ng matandang ito, pero ngayon ikaw na lang ang natitira, at naglakas loob ka pa ring lumapit sa matandang ito at kumilos ng matigas. Matanda ka na ba sa pagbibigti? Nakakatawa ba ito? Curve ang mga labi ni Terence sa isang mapanuksong ngiti. Siyempre nakakatuwa. Ilang taon na akong lumabas, pero wala pa akong nakitang tanga na katulad mo. I spared your dog life before, and now you dare to run back to the ship on your own initiative. Bihira lang talaga makakita ng naghahanap ng kamatayan ng ganun ka-urgent. Mapang-uyam na sinabi ng lalaking nakasuot ng berdeng damit, sabi ko, bata. Ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay nagbibigay lamang sa iyo ng ilang espiritual na jade. Nakakaawa ang gantimpala. Kailangan mo ba talagang ipagsapalaran ang iyong buhay para sa kanila? O sa tingin mo ba napakabayani at kahangahangang bawiin ang mga ninakaw natin? Hehe, masyado kang maraming iniisip. May nakahanda na bang ka dito? Sasakay lang ako. At the same time, ginagawa ko rin ang ipinagkatiwala sa akin. Sino ba ang nagtanong sa iyo na malas na makasalubong mo ulit ako? Mahinahong sabi ni Terence.
Hehe, sinong tinatawag mong malas? Isang maagang Jiedan stage na basura ang walang kahihiyang nagyayabang sa harap nitong matandang ito. Anyway, wala naman akong gagawin, kaya ngayong araw na ito tuturuan ka ng matandang ito kung paano sumulat ng salitang, kamatayan. Dahil dyan, sinugod ng lalaking nakaberdeng damit si Terence. Oh! Hindi ka ba natatakot na mabulgar ang ninakaw mong barko kapag gumawa ka ng eksena? Nakangiti ang mga labi ni Terence, ngunit naka-cross arms pa rin siya at hindi umatake. So ito ang pinapaasa mo. Sa tingin mo natatakot akong malaman at hindi maglalakas loob na gumawa ng move sa'yo. Walang tigil sa paglalakad ang lalaking nakaberdeng damit habang tumatawa, wala ka talagang pag-asa. Saan sa tingin mo ang lugar na ito? Ito ang magulong lugar ng Zinduan Sea, kung saan makikita ang pagpatay at panununog sa lahat ng dako, at walang pakialam dito. Kahit sabihin mo sa kanila na pirata ako, sa tingin mo may tutulong sa'yo. Napakatanga ko. So, kahit may mamatay ngayon, walang pakialam. Hindi nagmamadaling sabi ni Terence habang nakatingin sa lalaking nakaberde na nasa itaas niya. Siyempre, kahit IDAS member kita in public, walang makikialam sa business ko, Tumawa ng masama ang lalaking nakasuot ng berdeng damit nang bigla siyang laslas mula sa itaas. Ang kanyang scimitar ay mas maikli kaysa sa karaniwang saber at kadalasang nakatago sa kanyang likuran, kaya mahirap para sa mga tagalabas na makita ito. Sa sandaling umatake siya, madalas siyang nahuli. Ngunit hindi man lang nagulat si Terence. Inikot niya ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang mga paa, iniwasan ang biglaang pag-atake. Lumampas lang ang talon sa kanyang mukha. Ito ay isang malapit na tawag. Salamat sa paalala mo. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala kung atakihin ka pa. Bahagyang ngumiti si Terence. May lakas ka naman. Ang determinadong welga ni Terence ay napakadaling naiwasan, at ang lalaking nakaberde ay nabigla. Ang aura na ipinakita ni Terence ay hindi isang maagang golden core, ngunit isang mid-stage na golden core. Nagkaroon ng dalawang antas na pagkakaiba sa pagitan nila. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinamantala ni Terence ang pagbukas ng kanyang kalaban at tinamaan ang kanyang palad. Ito ang ika-28 na estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigrams palm. Haha, tanga ka talaga. Binente lang kita ng kapintasan, at nahulog ka na. Paano kung nasa intermediate stage ka na ng Golden Core Realm? Para kang langgam na naghihintay na katayin ko. Ang hubog na talom ng lalaking nakaberdeng damit ay biglang nahati sa dalawa, lamala sa nagngangalit na apoy ni Terence na 8 trigram palm. Ang kanyang hubog na talom ay kombinasyon ng dalawang talom, at ito ay isang hindi inaasahang pagbabago ng galaw. Kung hindi nag-iingat ang kanyang kalaban, malaki ang dehado niya. Dagdag pa, kitang-kita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Sa mga mata ng lalaking nakasuot ng berdeng damit, ang labanang tulad nito ay siguradong panalo, isa lang ang resulta, at iyon ay ang palad at katawan ni Terence na hiniwa sa kalahati. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natigil ang ngiti ng lalaki. Bago maabot ng kanyang mga talon si Terence, ang kanyang buong katawan ay binalot ng nagninangas na enerhiya ng ika-28 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Bang! Bang! Isang malaking butas ang biglang lumitaw sa dibdib ng lalaking nakasuot ng berde. Lumipad siya pabalik at bumagsak sa deck na hindi kalayuan. Pagkatapos, nawala ang liwanag ng kanyang mga mata at walang lakas na bumagsak sa lupa, naging ganap na bangkay. Hindi niya akalain na siya, isang pinakahuling eksperto sa Jindan, ay hindi magiging katapat ng isang kalaban lang sa kalagitnaan ng Jindan. Namatay talaga siya na dilat ang mga mata. Mula sa simula hanggang sa huli, isang beses lang silang nagpalitan ng suntok, at sa isang suntok ay nagkapatayan na sila. Walang sino man sa labas ang nakapansin sa paggalaw na ito. Siyempre, kahit may nakapansin, gaya ng sinabi ng lalaking nakaberdeng damit, hinding-hindi sila pupunta at makialam sa negosyo ng ibang tao.
Sa lugar ng Zinduan Sea, ang presyo ng pakikialam sa negosyo ng ibang tao ay kadalasang buhay nila, kaya walang gagawa ng ganoong katangahan. Sinulyapan ni Terence ang hindi nakikilalang katawan ng lalaking nakasuot ng berdeng damit na walang balak na itago ito. Hinayaan niyang nakahandusay ang katawan sa lupa nang makakita siya ng sulok na mauupuan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mamamatay tao, at ang mga bangkay ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang kakulangan sa ginhawa. Nasanay na siya bago siya umalis sa barko. 4,335. Siyempre, ang pag-iwan sa katawan ng lalaking nakaberdeng damit dito ay magpapaalala sa iba kapag bumalik sila, ngunit hindi binalak ni Terence na palayain ang mga pirata na ito. Kahit na 3 peak late-stage golden core cultivator ang sabay-sabay na dumating sa kanya, hindi sila magagawang banta ni Terence. Kung ang mga taong ito ay mataktika, maaaring isaalang-alang ni Terence na iligtas ang kanilang buhay. Kung hindi sila, kailangan niyang sundan ang yapak ng lalaking nakasuot ng berde. Hindi sila mabubuting tao, pagkatapos ng lahat, at ang pagpatay sa masasamang pirata ay para sa ikabubuti ng mga tao. Si Terence ay nakaupo sa cabin na nakapikit, nagpapahinga. Buong araw siyang naghintay hanggang tanghali kinabukasan ng magkagulo sa labas. Hindi ang mga pirates ang bumabalik, kundi ang kaguluhan sa labas ng pantalan. Matagal nang inalis ang batas militar, at sa wakas ay makakalabas na tayo sa dagat. Nabaliw na tayo sa panahong ito. Mawawala sa atin ang maraming myriad spirit jades. Sa di kalayuan, may mga taong sabay na nagsasaya at nagrereklamo. Kalimutan mo na yan. Maliit at sira ang pampasaherong barko mo. Ni hindi nito kayang magsakay ng ilang tao sa biyahe. Baka tumaob ito anumang oras kung makasagupan ng bagyo. Nawalan ka pa nga ng 10,000 spiritual jade. Mas mabuting maging pirata ka at rob sila. Ang mga tao sa paligid niya ay tumawa ng hindi sumasang-ayon. Sok, tinatimad akong makipag-usap sa iyo nang walang kaparerekon. Lalabas ako ngayon sa dagat at ilang araw na lang magbabalik ng magagandang bagay. Makikita mo kung gaano kalaki ang kinita ko. Ang taong ito ay hindi nag-aksaya ng anumang salita at agad na tinawag ang mga tripulante upang maghanda sa paglayag. Ang paligid ay napuno ng katulad na ingay. Ang bawat tao ay nagkukuskos ng kanilang mga kamay sa pag-asa, handa ng tumulak kaagad at mabilis na bawiin ang lahat ng espiritual na jade na nawala sa panahong ito. Mukhang inalis na talaga ang pagbabawal. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ngunit hindi niya ginalaw ang kanyang mga paa. Nakaupo pa rin siya sa cabin, dapat bumalik kaagad ang mga pirates. Oo nga. Wala pang isang oras, ang lalaking nakaitim na namumuno sa mga pirates ay pumasok mula sa pasukan ng pantalan na may mapula ang mukha. Sa likuran niya ay ang 2 pang nakakunot na noo, ang pangatlo at pang-4. Good for nothing. Sa mga oras na ganito, pumunta pa rin siya sa bahay aliwan para makipaglaro sa mga babae at nakipag-away pa sa iba. Hindi kaya niya ito matiis ng 2 araw lang. Damn it, kung hindi ko kayo nakitang 2 ay tinadtad na kayong 2 at pinakain sa mga aso. Galit na nagmura ang lalaking nakasuot ng itim. Pero boss, hindi ba ikaw na mismo ang pumunta doon? Kung hindi, paano nila tayo nahanap? Nagkatinginan si 3rd at 4th at mahinang gumanti. Basang-basa sila mula ulo hanggang paa, parang 2 basang manok. Kahit ganoon, hindi nila maitago ang malakas na amoy ng alak sa kanila. Damn, you still dare to be stubborn. Namula ang mukha ng lalaking nakaitim na damit, at agad na nag-init ang ulo dahil sa kahihiyan. Kung hindi ko kayo nahanap na 2 bastos, saan ako pupunta sa oras na ito? Sa tingin mo ba kasing bulag mo ako? Pinuntahan ko lang kayong 2 pabalik dahil inalis na ang pagbabawal sa pantalan. Oras na para magnegosyo, huwag mo akong bigyan ng anumang F***ing trouble. Di ba narinig din ni boss ang pag-angat ng pagbabawal ng pantalan sa mga brothel? Nagkatinginan ng pangatlo at pang-4 ngunit hindi na naglakas loob na magsalita. Nakayuko lang sila at hindi umimik. Mabilis na naglakad ang 3 at tumalon sa bangka.
Sabay silang lumapag sa deck at narinig nilang sumigaw ang Man in Black, "Pangalawa kapatid, lumabas ka at magtrabaho. Nagawa naming maghintay hanggang sa maalis ang pagbabawal. Kailangan na nating magmadali at umalis. Kung hindi, naiinip na ang tindera na si Walker at baka pagsisihan ng matandang iyon ang kanyang desisyon." Kasabay nito, ang Man in Black ay dumiretso sa cabin, habang ang ikatlo at ikaapat na kapatid ay responsable sa pagbaba ng mga layag. Mula sa simula hanggang sa huli, walang pumunta sa cabin para tingnan, hindi pa banggitin na matagal ng bangkay ang kanilang pangalawang kapatid. Sa gayong mahinang pagbabantay, talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na maging isang pirata. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, ngunit dahil hindi pumasok ang lalaki, hindi siya mapakali na lumabas. Nagpatuloy siya sa paghihintay sa cabin. Maya-maya, tumulak na ang barko, at narinig muli ni Terence ang boses ng Man in Black, "Anong nangyayari? Masyado bang uminom ang pangalawang kapatid at tinatamad doon? Pangatlo at pang-apat, pumunta kayong dalawa at tawagin siya. Pagkatapos nating makilala ang tindera na si Walker, kailangan nating pag-usapan kung paano mangikil ng mas maraming pera sa matandang ito." "Sige." Tumugon ang no. Tatlo at no. Apat at naglakad patungo sa cabin. Pero, pagkabukas pa lang ng pinto ng cabin at nakita ang eksena sa harapan nila, sabay silang natigilan. Ang malamig na pawis ay nagsimulang dumaloy ng hindi sinasadya. Ang Man in Black ay naghihintay sa sabungan. Nang makitang matagal nang walang gumagalaw, hindi niya napigil ang magmura ulit, "Bakit wala ka pa? Anong magagawa mo kung napakabagal mo?" May problema si boss. May malaking nangyari." Biglang tumakbo ang no tatlo at no apat at nagtago sa sabungan na parang tumatakbo para sa kanilang buhay. Hingal na hingal sila. "Ikaw ang may problema. How dare you curse me?" Nagmura ang lalaking nakasuot ng itim na hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi. Ang matandang segundo ay pinatay ng isang tao, namatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang ikatlo at ikaapat na kapatid ay nataranta at nauutal habang sinusubukan nilang magpaliwanag. "Ano? Paanong posible iyon?" Nagulat ang Man in Black at halatang hindi naniniwala. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang kapatid na lalaki ay isang master sa tuktok ng huling yugto ng gininto angkor at mahilig itago ang kanyang mga trump card. Siya ang palaging nanloloko ng iba, at wala siyang anumang hindi mapagkakasunduang mga kaaway sa lungsod ng Jendoan. Paano siya napatay ng ganoon kadali? Hindi ako nagsisinungaling. Patay na talaga siya. Nasa cabin siya. Ang ikatlo at ikaapat na magkakapatid ay nagwagayway ng kanilang mga kamay. Napakaseryoso ng sitwasyon kaya wala nang pakialam ang lalaking nakaitim na manibela sa bangka. Dali-dali siyang naglakad papunta sa cabin, at sumunod sa likuran niya ang nanginginig na pangatlo at pang-apat na kapatid. Pagpasok sa cabin at pagmasdan ng kahabag-habag na bangkay sa lupa, maging ang Man in Black ay hindi napigil ang huminga ng malamig, ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. "Sino te?" Biglang sumigaw ang Man in Black, inilabas ang kanyang peak plate golden core aura ng walang pagpipigil. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa isang sulok ng cabin, kung nasaan si Terence. "Haha, nakita mo rin ako sa wakas. You pirates are so amateurish." Napakunot ng noo si Terence habang tumatayo at ngumiti sa tatlo. Nagulat ang pangatlo at pang-apat na kapatid, at maging ang kanilang tipsy state ay nawala. Katawan lang ang nakita nila, hindi si Terence. Basura. Nagmura ang Man in Black na may mapupulang mukha. Hindi alam kung minumura niya ang namatay na pangalawang kapatid o ang ikatlo at ikaapat na kapatid sa likuran niya. Kung tungkol kay Terence, ang dalawang salita ay medyo tumpak. Kung hindi basura ang pangalawang kapatid, paano siya napatay ng ganoon kadali? 4,336. Tungkol naman sa ikatlo at ikaapat, kaunting alak lang ang nainom nila at naging ganito na sila. Kahit ang isang buhay na tao na tulad niya ay hindi malaman na sila ay nasa cabin. Iyon ay talagang isang basura pagbubukas ng pinto para sa isang basura.
Kahit na nakaupo si Terence sa isang tagong sulok, hindi niya sinasadyang itago ang kanyang aura. Ang isang normal na peak late stage Golden Core Master ay mahahanap siya sa pamamagitan lamang ng isang sweep ng kanyang spirit sense, tulad ng Man in Black kanina lang. Nahanap niya kaagad si Terence pagkatapos niyang maramdamang may mali. Sa kaibahan, ang ikatlo at ikaapat na magkakapatid ay hindi karapat-dapat sa pamagat ng peak late Jindan stage. Hindi katakataka na maaari lamang silang maging mga nakababatang kapatid, habang ang Man in Black ay maaaring maging boss. Pinatay mo ang pangalawang kapatid. Ang Man in Black ay buong alerto, pinapanood ang bawat galaw ni Terence. Kinabahan din ang pangatlo at pang-apat na kapatid na nasa likuran niya na para bang may kaharap na malaking kalaban. Hindi nila makita ang tunay na lakas ni Terence, ngunit mula sa paraan ng pagkamatay niya, masasabi nilang namatay siya sa isang hit. Dahil ang kalaban ay isang taong kayang pumatay ng peak late Golden Core Stage Master sa isang hit, natural lang sa kanilang tatlo na matakot. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa tuktok lamang ng huling yugto ng gininto ang core. Tama. Kung hindi alam niyong tatlo kung ano ang makakabuti para sa inyo, siya ang magiging lesson ninyo. Mahina nang umiti si Terence habang naglalakad patungo sa tatlo. Ang Man in Black, kasama ang kanyang tatlo at apat na kapatid, ay nagkatinginan at umatras, hanggang sa deck. Hindi sila nang ahas na salakayin si Terence. Sino ka, at bakit mo pinatay ang kapatid ko? Ang Man in Black ay walang paraan upang umatras, kaya sa wakas ay hinanda niya ang sarili at muling nagtanong sa malalim na boses. Hindi niya naisip na ang lalaking ito ay maaaring kaaway ng kanyang pangalawang kapatid sa Rendoan City. Karaniwan para sa kanya na magsimula ng isang pagpatay dahil sa isang hindi pagkakasundo. Oh! Hindi ba talaga ako natatandaan yung tatlo? Bahagyang ngumiti si Terence habang nilalanghap niya ang sariwang hangin. Natigilan ang Man in Black. Hindi kaya personal na kaaway ng pangalawang kapatid ang taong ito. Naalala ko na. Ikaw. Bodyguard mo yan. Biglang itinuro ni Ford si Terence. Maganda ang memorya niya, hindi siya makakita ng malinaw sa dilim, ngunit ngayong nasa maliwanag na silang kubyerta, naalala niya agad. Bodyguard. Mabagal na nag-react ang Man in Black at ang pangatlong kapatid, at natagalan silang mag-react. Pinalaki nila si Terence at pareho silang nagulat, ikaw talaga. Not bad. Mas maganda ng kaunti ang memorya mo kaysa sa pangalawa mong kapatid. Sige. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting tumulak ka sa barko ng masunurin. Mukhang walang pakialam si Terence sa tatlong peak late stage Golden Core Cultivator sa lahat. Ha! Kakaibang nagtinginan ang tatlo bago humagalpak ng tawa na para bang ngayon lang nila narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. The Man in Black pointed at Terence and laughed heavily, "Brat, are you ******************* in the head? You're just a piece of trash. And you want to play dirty with me. Ha 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 ha. Tawa rin ng tawa ang Old Sun at Old Sea, na orihinal na nagpapanik. Dati, gulat na gulat sila nang makita ang katawan ng matandang dalawa, at pangalawa, lasing pa sila, kaya parang nahihiya sila. Pero ngayon, matapos malaman ang background ng kabilang partido, hindi na sila nagpanik. Kung hindi nila mali ang natatandaan, ang batang nasa harap nila ay isa lamang basura sa entablado ng Jedan. Sa harap nila, tatlong peak late Jedan stage experts, wala siyang pinagkaiba sa langgam na madaling mapatay. Ang bangkay ay malinaw na naroroon, ngunit gusto mo pa ring isipin na ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Don't tell me na kayong lahat na pirates ay napaka-deprecating mga bully. Ngumisi si Terence. Brat, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo upang patayin ang aking pangalawang kapatid, ngunit ito ay walang iba kundi isang palihim na pag-atake o droga. Gusto mong gamitin ang pagkamatay ng pangalawang kapatid ko para takutin ako. I'll tell you the truth, these little tricks were left behind by me when I first debuted, ha 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 ha. Ang lalaking nakaitim na nakasuot ay tumawa ng masama. Hehe, kung ganon, wala na akong masabi. Nanlamig ang mga mata ni Terence, ngunit nagtanong siya bago siya umatake, may tanong ako.
Hindi ka ba nalulungkot na ang pangalawang kapatid mo ay namatay ng malungkot? Malungkot? Haha, langgam lang naman. Ni hindi niya maintindihan ang batas ng gubat. Ang kanyang kamatayan ay nagpapatunay lamang na siya ay hindi sapat na malakas, at ito ay walang kinalaman sa atin. Sa kanyang pagkamatay, magkakaroon tayo ng isang mas kaunting tao upang ibahagi ang mga samsam, at makakakuha tayo ng mas espiritual na jade. Dapat kaming magpasalamat sa iyong mabuting gawa. Tumawa ang lalaking nakaitim na nakasuot ng pang-aalipusta. Sa likod niya, hindi naman mukhang malungkot ang pangatlo at pang-apat na kapatid. Sa halip, nagningning ang kanilang mga mata na para bang naramdaman talaga nila na ang kalunos-lunos na pagkamatay ng pangalawang kapatid ay hindi isang masamang bagay, ngunit isang hindi inaasahang kagalakan. Nakikita ko, alam ko. Bahagyang umiling si Terence. Kung ang kanilang mga kapatid ay tretuhin sila sa ganitong paraan, kung gayon ang mga taong ito ay hindi na maliligtas. You don't know she asterisk T. Alam mo ba kung paano ka susunod na mamamatay? Napatunayan mo na ang katangahan mo sa pag-akyat mo sa barko natin mag-isa. You're beyond redemption. Ngumisi ang Man in Black at pinagalitan ang dalawang tao sa likod niya, anong ginagawa mo? Bilisan mo at patayin mo siya. Habang nagsasalita siya, tahimik na umatras ang Man in Black, kumikislap ang mga mata. Malinaw na medyo natatakot siya kay Terence, hindi kasing yabang niya kanina. Totoo na kung ito ay isang sneak attack o isang gamot, kahit na ang isang master sa tuktok ng huling yugto ng Jindan ay maaaring mapatay ng isang maagang Jindan stage cultivator. Ngunit sino ang pangalawang kapatid? Siya ay isang dalubhasa sa underhanded na paraan. Paano siya madaling mahulog sa panluloko ng iba? Sa makatuwid, malamang na ang batang nasa harap niya ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Kung hindi siya mag-iingat, madali siyang matatalo. Para maglaro ito ng ligtas, mas mabuting hayaan ang dalawa pang umatake at tingnan kung ito ay isang bitag. Hindi man lang namalaya ng pangatlo at pang-apat ang nangyayari, at pagkatapos silang pag-alitan ng Man in Black, tumawa sila at inatake si Terence. Ang pagpatay sa isang maagang gintong core na manok ay kasing dali ng pagbelang ng kanilang mga kamay. Ang lalaking nangunguna ay medyo tuso. Kumurap-kurap ang mga labi ni Terence habang ang kanyang katawan ay kumikislap at naglaho. Nag-freeze ang Old 3 at Old 4, hindi sila kasing tanga ng inaakala nila. Ngayon lang sila naglalabasan, sinusubukang makuha ang unang hakbang, ngunit nawalan sila ng malay kay Terence ng biglaan. Natigilan ang dalawa at mabilis na ginamit ang kanilang spirit sense para makuha ang posisyon ni Terence. Gayunpaman, nang matagpuan nila ang posisyon ni Terence, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Si Terence ay nakatayo sa likuran nila, ni isang hakbang ang layo sa kanila. Mag-iingat ka. Sa mahinahong boses, ibinuka ni Terence ang kanyang mga palad, at bago pa makapag-react ang dalawa, ang kanyang nagngangalit na apoy na 8 trigram na palad ay tumama sa kanila sa gitna ng kanilang mga likuran. 4,337. Bang-bang! Sa pamamagitan ng dalawang muffled na tunog, ang ikatlo at ikaapat na kapatid na lalaki ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Tulad ng mga saranggola na may putol na tali, sila ay direktang pinalipad ng 12-dosenang talampakan palayo at nahulog sa dagat. Hindi alam kung sila ay patay o buhay. Natigilan ang pinuno ng Men in Black nang makita ang eksenang ito. Matagal siyang nakatayo doon nang walang sinasabi. Kahit na sila ay bahagyang mahina kaysa sa kanya, ang kanyang ikatlo at ikaapat na kapatid na lalaki ay masters pa rin sa tuktok ng huling yugto ng gininto ang core. Sinong mag-aakalang madali silang papatayin sa ilalim ng kanyang mga mata? Dahil kaka-unsealed pa lang ng pier at hindi naman sila kalayuan sa pier, marami pang barko na papalaot. Nang makita nila ang dalawang tao na nahulog sa dagat, lumabas sila sa kubyerta upang manood ng palabas, ngunit walang maingay. Saglit lang silang nanood at nag-usap bago lumihis. Matapos ipadala ang pangatlo at pang-apat, ang mga mata ni Terence ay nahulog sa Man in Black. Ang unang naging reaksyon ng lalaki ay hindi upang lumaban o tumakbo, ngunit lumuhod. Kuya, nako, senior. You must be a newly soul stage senior. I'm sorry.
I was wrong. Naging bulag kami para ma-offend ka. Please be magnanimous and spare my lowly life. Hindi ko malilimutan ang iyong dakilang kabaitan. Ang Man in Black ay nagmamadaling lumuhad at humingi ng awa. Wala man lang siyang pakialam sa kanyang imahe bilang isang Golden Core stage expert. Upang makapagpadala ng 2 peak late stage Golden Core cultivator na lumilipad mismo sa kanyang harapan, si Terence ay kailangang maging master ng orihinal na antas. Ngayong naisip nila ito, talagang ninakawan nila ang tribute ng taong ito. Masasabi lang nila na walang takot ang mga mangmang. Maswerte rin sila. Kung ang taong ito ay hindi sinasadyang itago ang kanyang lakas at hindi umatake, sila ay namatay ng walang buo na bangkay. Hindi pa sana sila mabubuhay hanggang ngayon. Habang siya ay desperadong humingi ng awa ng walang anumang integridad, ang Man in Black ay lihim na nagsasaya. Buti na lang at ngayon lang siya naging maingat at hindi sumama sa pag-atake. Kung hindi, siya ay magiging katulad ng kanyang ikatlo at ikaapat na kapatid na lumubog sa ilalim ng dagat. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Terence mabuhay man siya o mamatay, nasa lalaki ang lahat. Hindi naman sa ayaw tumakbo ng lalaki, ngunit ang lakas na ipinahayag ni Terence ay masyadong nakakabigla. Hindi siya makatakbo kahit gusto niya. Pinalaki ni Terence ang lalaki, walang ekspresyon ang mukha at tahimik. Ang puso ng lalaki ay nasa gulo, ang presyon ng pagiging nasa kamay ng ibang tao at ang paghihintay ng hatol ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng isang normal na tao. Kahit na akala ng lalaking nakaitim na nakadamit ay nakakita na siya ng hindi mabilang na mga bagyo, hindi niya ito mapigilan sa oras na ito. Hindi man lang siya naglakas loob na huminga ng malalim. Mula sa pagkakaluhod hanggang kalahating nakahiga sa lupa, halos maiihi sa pantalon. Little Hansel, paano sa tingin mo ang dapat kong pakikitungo sa iyo? Biglang sabi ni Terence. Medyo itim. Natigilan ang Man in Black, itinaas ang ulo para tingnan si Terence. Hindi ba ikaw Little Hansel? Saka ano ang itim mong sando, itim na pantalon, at ang itim na laso sa iyong ulo? Sinulyapan siya ni Terence. Oo, tama si Senior, ako si Little Hansel. Mabilis na tumango ang Man in Black, ngunit patuloy na kumikibot ang gilid ng kanyang bibig. Nagbihis ako ng ganito para ipakita ang aking lakas at aura, para masabi ng mga tao na hindi ako dapat gawing trifle. Bakit bigla akong naging maliit? Ito ba ay isang F***king na pangalan? Sabihin mo sa akin, gusto mo bang mamatay o mabuhay? Mapaglarong tanong ni Terence. Gusto kong mabuhay, syempre gusto kong mabuhay. Sagot agad ng Man in Black. Kung wala pa siya sa wakas, sinong handang mamatay ng ganoon lang? Gusto pa rin niyang mamuhay ng maayos at mag-enjoy ng ilang siglo pa. Gusto mong mabuhay. Fine, hindi naman ako interesadong pumatay, kaya tutuperin ko ang hiling mo. Tumango si Terence. Talaga. Tuwang-tuwa ang Man in Black. Mabilis siyang yumuko at sinabing, maraming salamat, Senior. Salamat, Senior. Hindi ko makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan. Magkita tayo ulit. Habang nagsasalita siya, nagmamadaling bumangon ang Man in Black at inikat ang ulo, handang tumalon sa dagat. Kung ikukumpara sa bangka, mas gusto niyang tumalon sa dagat. Hindi man siya magaling sa paglangoy, hindi siya maglalakas loob na magpatuloy na manatili sa bangka. Paano kung magbago ang isip ng demonyong ito at maramdaman pa rin niya na mas mabuting patayin siya? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Bumalik ka. Ang boses ni Terence ay naging malamig, at ang Man in Black ay nanginginig sa takot. Natigilan siya sa kanyang mga hakbang at hinintay ang kanyang parusa. Senior, may iba ka pa bang instruction? Sabi ng nakaitim na damit habang pinipigilan ang kaba sa puso. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Pero, biglang lumubog ang puso ng lalaking nakaitim sa ilalim ng lambak. Matagal siyang nauutol at hindi makapagsalita. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip niya. Damn it, tapos na tayo.
Ang demonyong ito ay talagang bumalik sa kanyang mga salita. Maglayag sa barko. Malamig na utos ni Terence. Ang dahilan kung bakit niya iniwan ang lalaking ito ay para tulungan siyang magmaneho ng barko. Kung tutuusin, wala siyang karanasan sa paglalayag mag-isa. Matutunan man niya kung paano kontrolin ang isang barko, magiging madali para sa kanya na makabisado ito sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, ang pagkontrol sa isang barko at paglalayag ay dalawang magkaibang bagay. Kung nakatagpo siya ng anumang aksidente sa daan, maaaring hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa. Mas maganda kung may karanasan na tao sa tabi niya. Bilang isang pirata, ang Man in Black sa harap niya ay dapat na isang dalubhasa. Siya ang perpektong kandidato. Maglayag sa barko. Akala ng Man in Black ay siguradong patay na siya, ngunit tuwang-tuwa siya nang marinig niya ang mga salita ni Terence. Hindi niya papatayin ang sinuman, ngunit hanggat maaari niyang panatilihin ang kanyang buhay, gagawin niya ang lahat kahit na kailangan niyang kumain ng tea, huwag mag-isa maglayag sa barko. Tumango siya at nagtanong, oo. Senior, saan mo balak pumunta? Laiway Pang Island, kasabay nito, umupo si Terence sa gilid. Fleet Village sa Laiway Pang Island ang orihinal na destinasyon ng escort mission. Ninakaw ni Terence ang barko pabalik, ngunit wala siyang intensyon na kunin ito para sa kanyang sarili. Baka tapusin na rin niya ang mabuting gawa. Laiway Pang Island. Ang Man in Black ay huminto, ngunit hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano, natatakot na si Terence ay magbago muli ng kanyang isip kung siya ay hindi masaya. Mabilis siyang tumango at ginawa ang sinabi. Ang Laiway na Pang Island ay ang isla na pinakamalapit sa Southern Island sa lahat ng isla sa Black Artsy area. Madalas itong nababalot ng miasma at fog sa buong taon. Higit pa rito, walang gaanong tao sa isla, at walang gaanong tubo na mapag-uusapan. Not to mention ordinary businessmen, even pirates were unwilling to go there. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na iyon ay madaling salakayin ng mga espiritong hayop ng katimugang isla. Puno ito ng panganib. Ngunit dahil ito ay utos ni Terence, ang Man in Black ay maaari lamang sumunod dito. Ang pagpunta sa Laiway ng Pang Island ay medyo delikado lang, ngunit kung susuwayin niya si Terence, papatayin siya kaagad. Malinaw kung alin ang dapat niyang piliin. Bagamat ang Laiway na Pang Island ay kabilang sa Loen Arc Sea, mas malapit ito sa Jendoan City kaysa sa sentro ng Loen Arc Sea. Pagkatapos ng 2 araw na paglalayag, dumating si Terence sa Laiway na Pang Island. 4,338. Ang pambihirang bagay ay nasa panahong ito, ang miasma sa Laiway Pang Island ay parang gubat ng Lofeng. Ang miasma fog ay nawawala. Mabuti ang kanilang kapalaran, at hindi na nila kinailangan pang uminom ng mga pildores na espesyal na ginagamit para labanan ang miasma fog. Isang barko ang paparating. Isang barko ang paparating. Naligtas tayo. Naligtas tayo. Naririnig ni Terence ang mga sigaw ng mga bata mula sa malayo bago pa man makarating sa pampang ang barko. Isang grupo ng mga tao, lalaki at babae sa lahat ng edad, ang mabilis na nagtipon sa pantalan, lahat sila ay may masayang ngiti sa kanilang mga mukha. Ano ang nangyayari? Hindi naiwasang magtaka ni Terence walang gaanong tao ang nagtipon sa pantalan, 100 lamang o higit pa, at lahat sila ay parang mga normal na tao. Wala kahit ilang Sky Class Masters, lalo pa ang Golden Core Masters, at may ilang Foundation Masters. Kung ito man ay ang Zinduan Sea Area o ang Black Sea Area, sila ay parehong magulo at walang pagmamay-ari na mga lugar. Ito ang batas ng gubat. Laging iniisip ni Terence na ang mga taong maaaring manirahan dito ay dapat na matapang na practitioner, kahit man lang isang foundation level master. Hindi niya inaasahan na lahat sila ay ordinaryong tao. Ito ay tila isang maliit na tribo ng praktikal. Ang sitwasyong ito ay ganap na wala sa inaasahan ni Terence. Nang dahan-daang dumaong ang barko, isang kahangahangang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa karamihan ng tao sa ibaba at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Terence. Ako ang manor ng pamilyang Fleet sa Laiway ng ROC Island. Ang manor master ay si Baxter Fleet.
Maaari ko bang tanungin kung ang iyong barko ay Kaizen Escort Agency? Naningkit ang mga mata ni Terence. Ang aura ng Baxter na ito ay napaka-condensed na kahit ang kanyang gintong daliri ay hindi makita sa pamamagitan nito. Siya ay isang orihinal na leveled master. Gaya ng inaasahan, kahit isang maliit na practitioner tribe na tulad nito ay hindi maaaring maliitin. Ang intuition ni Terence ay nagsabi sa kanya na ang lakas ng taong ito ay hindi pangkaraniwan, kahit na sa mga orihinal na leveled masters. Tama. Ako si Terence Fordy, isang escort mula sa Kaizen Escort Agency. Pagbati, punong barangay fleet. Sabi ni Terence pagkababa niya sa bangka. Ito ay isang mahabang paglalakbay, at malamang na mahirap para sa batang bayani na si Ford. Maaari mo bang anyayahan ang iba pang mga bodyguard na bumaba upang salubungin ako upang mapasalamatan kita ng personal? Ngumiti si Baxter at magalang na sinabi. Village Master Fleet, sa totoo lang, ako lang ang escort. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Pero malinaw na may ibang tao sa barko. Nakaramdam ng kakaiba si Baxter. Isa siyang bagong eksperto sa soul stage. Walang sino man sa bangka ang makatakas sa kanyang pakiramdam. Bukod dito, ang paglalakbay na ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Paanong ang Kaizen Escort Agency ay nagpadala lamang ng isang escort? Hehe, mali ang pagkakaintindi mo, Villa Master Fleet. Pirata ang lalaking yun na nahuli ko para gumawa ng hard labor, hindi escort. Nakangiting paliwanag ni Terence. Mga pirata. Saglit na natigilan si Baxter bago niya biglang naintindihan, no wonder na ang barko ay dapat na ipadala noong isang buwan, ngunit ngayon lang ito dumating. Dahil kaya sa pag-atake ng pirata. Tama. Dapat kanina pa kami nakarating, pero dinukot kami ng mga pirata na ito sa daan. Wala kaming choice noon, at na-delay kami ng ilang sandali sa Gendoan City. Balak sana naming bumalik sa Black Ark City, pero hindi ko inaasahan na magkikita pa kami, kaya binawi ko na lang sila. Sana hindi natagalan ang paliwanag ni Manor sa buong pangungusap ni Manor Fleet. Bagamat hindi siya nagdetalye, masasabi ni Baxter na hindi ito madali sa ilang pangungusap lamang. Agad siyang yumuko ng malalim kay Terence at sinabing, Young Hero Ford, sa ngalan ng 500 tao ng aking fleet family, nagpapasalamat ako sa iyong dakilang kabaitan. Masyado kang mabait, Villa Master Fleet. Bilang isang escort ng Kaizen Bodyguard Agency, ito ang aking tungkulin. Hindi mo na kailangang gawin ito. Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Batang bayani Ford, hindi mo alam ito, ngunit ang barkong ito ay nagdadala ng mga supply na nagel iligtas buhay para sa lahat sa Fleet Family Village. Ito na ang araw ng sakripisyo ng langit sa loob ng ilang araw. Ang miasma ay babalik sa oras na ito ng taon. Ito ay lubhang nakakalason. Maging ang mga lokal na lumaki dito ay kailangang umasa sa miasma pill upang mabuhay. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Paliwanag ni Baxter. Seryoso ba yan? Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Naisip niyang nasanay na ang mga taga ron sa miasma matapos itong maranasan mula pa noong bata pa sila. Mas malala pa. Ang miasma pilang buhay ng buong Fleet Family Village. Gayunpaman, kanina, inatake kami ng mga spirit beast at kahit na ang bodega ay nawasak. Nang makitang nalalapit na ang araw ng makalangit na sakripisyo, maaari lamang akong gumastos ng maraming pera upang ipagkatiwala sa Hong Chamber of Commerce na bilhin ang miasma pill, ngunit maliit pa rin ang mga bagay na mawawala sa atin. Ang miasma pill. Mayroon kaming 500 tao. Umiling si Baxter sa takot. Sa totoo lang, nag-aalala siyang may sakit nitong mga nakaraang araw kung hindi ito naihatid ni Terence ngayong araw, malamang na kailangan niyang kunin ang buong Fleet Village at tumakas mula sa Liway na Pong Island. Gayunpaman, kahit na maiiwasan nila ang araw ng sakripisyo, kailangan pa rin nilang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang labas ng mundo ay napuno ng mga masasama at masasamang tao, at karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao. Kapag lumabas sila, malamang na maraming tao ang mamamatay.
Bukod dito, mahirap iwanan ang sariling bayan. Maliban kung ito ang huling paraan, sino ang papayag na umalis sa Liway na Palm Island? Hindi napigilan ni Terence na makaramdam ng halo-halong emosyon pagkatapos marinig ito. Mabuti na lang at nakasalubong niya ang mga pirata na ito, at hindi lang siya nakatayo at nanunood, kung hindi lahat ng mga taong ito ay nasa gulo, iyon ay ilang daang buhay. Tiyak na maput ang mga pirata, ngunit ang pinakanapupuot na tao sa insidenteng ito ay ang utak pa rin sa likod ng mga eksena, si Botong. Ang taong ito ay hindi man lang pinakawalan ng ganoong mapagkukunang Nagel iligtas buhay, at tinatrito ang daan-daang buhay ng nayo ng fleet na parang damo. Makikitang tuluyang nabura ang kanyang konsensya. Tunay na walang konsensya ang gayong hamak. Sa orihinal, kahit na minsan siyang naskam ng bastard na ito, hindi binalak ni Terence na puntiryahin si Botong lalo na para sa kapakanan ng matandang kaibigan ni Melvin. Kung tutuusin, hindi naman siya nagdusa ng maraming pagkalugi sa kanyang sarili, at hanggat binigyan niya siya ng babala, maaari siyang pumikit. Ngunit ngayon, nagbago ang isip ni Terence. Kung hindi niya pinagbabayad si Botong ng masakit na halaga sa pagkakataong ito, hindi ito matitiis ng langit. Ang mga tao ng pamilyang Fleet ay pawang nagsasayaw sa tuwa. Nagpadala sila ng mga tao para i-diskarga ang mga paninda mula sa barko habang personal na tinanggap ni Baxter si Terence sa pangunahing bulwagan ng pamilyang Fleet bilang isang kilalang panauhin. Sa buong pamilyang Fleet, si Terence ang kanilang tagapagligtas. Kung hindi dahil kay Terence, nalipol na sana ang buong pamilya nila. Natural, kailangan nilang tanggapin siya ng may pinakamataas na antas ng paggalang. Ayaw ni Terence na manatili sa Liway ng Palm Island ng matagal, ngunit hindi niya mapigilan ang sigasig ng mga tao mula sa nayo ng Fleet. Napilitan siyang manatili ng 2 araw bago siya tuluyang pinaalis sa isla ng daan-daang tao. Ang mga tao ng pamilyang Fleet ay bihirang makita. Sila ay simple at kaibig-ibig. Kung ito ay sinumang tao sa sekular na mundo, hindi sila magpapasalamat para dito. Nagagawa na nila ang kanilang sarili ng hustisya kung hindi nila inilabas ang kanilang galit o pagsumpa. 4,339. Kumaway si Terence sa mga tao sa pantalan habang siya ay bumantong hininga. Siya ay medyo natakot at the same time ang mga taong ito ay masyadong palakaibigan, at hindi siya ang cold type na talagang nakakapagtulak ng mga tao palayo. Kung hindi lang naapektuhan ng miasma ang schedule niya, malamang na manatili siya ng kahit 1 buwan. Little Black, halika dito. Biglang sabi ni Terence pagkalabas nila sa pantalan. Oo. Senior, anong instructions mo? Ang lalaking nakasuot ng itim ay hindi nang ahas na maging bahagyang mabagal, at mabilis na lumakad. Wala kang ginawang gulo sa akin nitong 2 araw, at hindi ka rin tumakas. Napaka-tactful mo. Mahinang sabi ni Terence. I don't dare. Kung wala ang mga tagubilin ng senior, hindi ako maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Paulit-ulit na tumango at humihingi ng tawad ang nakasuot ng itim na lalaki, ngunit nagmumura siya sa kanyang puso. Isang F***king idiot lang ang ayaw tumakas. Gayunpaman, ang Liway na Palm Island ay ganap na teritoryo ng pamilyang Fleet. Maliban na lang kung pilit nilang kinuha ang barko at tumulak sa dagat, kamatayan lamang ang sasalubong sa kanila kahit saan man sila tumakbo. Bukod dito, sa nakalipas na 2 araw, partikular na hiniling ni Baxter sa kanilang matandang kasambahay na bantayan siya. Iyon ay isang nascent soul stage expert. Sa ilalim ng kanyang relo, paano siya makakatakas? Buti naman at alam mo ito. Hindi mo kailangang pilitin akong patayin ka. Mapaglarong ngumiti si Terence, pumunta ka sa barko. Ay, oo. Mabilis na tumango ang lalaking nakasuot ng itim, ngunit pagkatapos ay nagtanong, Senyor, maaari ko bang itanong kung saan tayo susunod na pupunta? Black Ark City. Mahinang sabi ni Terence. Hindi maiwasan ng lalaking nakasuot ng itim na mahirap na ekspresyon. Hindi lang niya ginulo ang gawaing ibinigay sa kanya ni Botong, nasaktan din niya ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Kahit sino pa ang nakilala niya, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas.
Kaya ang lugar na hindi niya pinangarap na puntahan ngayon ay Black Ark City. Anong mali? May opinyon ka. Walang problema, ako na mismo ang magkokontrol sa barko. Ikaw naman, pwede mong samahan ang 3 kapatid mong pirata. Kumikislap ang mga mata ni Terence na may intensyong pumatay. Hindi, wala akong tutol, talagang walang tutol. Senior, please calm down, this one will do as you say. Mabilis na umiling ang Man in Black at nagsimulang maglayag. Ang Crescency ay isang Dragon's Pool at isang Tiger's Den para sa kanya, ngunit ito ay mas mabuti kaysa patayin ni Terence ngayon. Ang sitwasyon ay mas mahalaga kaysa sa mga tao, kaya maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na sa pampang ang barko ni Terence. Hindi niya maiwasang maging emosyonal habang pinagmamasdan ang abalang eksena. Noong una niyang dinala rito si Minerva, nasa maagang yugto pa lamang sila ng Golden Core Realm. Hindi sila pamilyar sa lugar at napaligiran na sila ng gulo pagdating nila. Masasabi pa nga na isang malaking sakuna ang nalalapit. Ngayon, 1 buwan lang ang lumipas, at si Minerva ay nakapunta na sa East Continent's Morning Stars Academy, habang siya ay nakapasok na sa kalagitnaan ng yugto ng Golden Core Realm. Unpredictable talaga ang buhay. Pinagmasdan ng Man in Black ang reaksyon ni Terence at inipon ang kanyang purong chi, handang umatake kung si Terence ay gumawa ng kaunting pagkakamali. Siyempre, hindi siya maglalakas loob na labanan si Terence ng mag-isa. Nais lang niyang lumikha ng ilang kaguluhan at makatakas. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod ay isang mapanganib na lugar para sa kanya. Kailangan niyang makalayo hanggat maaari. Tumayo si Terence sa deck at tumingin sa abalang pantalan. Tamad siyang naginat, handang tumalon sa barko. Ang Man in Black ay nasa sabik at akmang sisulakay. Gayunpaman, bago pa siya makapaglabas ng suntok o sipa, biglang lumitaw ang figure ni Terence sa kanyang harapan, na nagbigay sa kanya ng takot. Senior, ikaw ay... Ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay patuloy na umatras, ngunit ang kanyang puso ay nasa estado ng pagkabigla. Paanong naging napakabilis ng lalaking ito? Nagpakita siya at nawala na parang multo. Little Black, matagal ka nang maayos. Ngayon gusto mong tumakbo. Hindi ka ba natatakot na mapatay kita? Tumaas ang isang kilay ni Terence. Nakalok ang kanyang spirit sense sa lalaki, at naramdaman niya ang kahit katiting na paggalaw ng chi. No, senior, na-misunderstood mo. Medyo na-excite lang ako kanina. Ayoko talagang tumakas. Hinding-hindi, I swear to the heavens. Mabilis na nagmura ang Man in Black. Ayaw mong tumakas. Ngumiti si Terence at tumango, dahil napaka-cooperative mo, it's for the best. Hindi mo kailangang mamatay at hindi mo kailangang dumihan ang aking mga kamay. Bagay na bagay sa ating dalawa. Tama na. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, senior. Tuwang-tuwa ang lalaking nakaitim nang marinig ito. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Akala niya ay siguradong patay na siya pagkatapos nitong hulihin ng masama sa pagkakataong ito. Gayunpaman, bago niya matapos ang paglilipat ng kanyang chi, ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang paa ni Terence ay tumawid sa kanyang ulo, na nagpalipad sa kanya at lumapag sa pantalan sa isang napakalungkot na estado. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang paligid, at bago siya nawala ng malay, sinabi niya ng hindi sinasadya, "Di ba sabi mo hindi mo ako papatayin?" Tama, hindi kita papatayin, pero hindi ko sinabing hindi kita sisipain. Napaawang ang labi ni Terence. Talagang wala siyang planong pumatay ng sinuman, ngunit ang taong ito ay isang peak late-stage Golden Core practitioner, hindi isang random na tao. Siya ay puno ng mga pukana, masyadong, at siya ay magdudulot ng gulo kung hahayaan niya lamang siyang tumalon ng ganito. Hahayaan siya ni Terence na tumstigo laban kay Botong, kaya mas mabuting patumbahin siya. Tumalon si Terence mula sa cargo ship at nagbigay ng ilang tagubilin sa mga tauhan sa storage area. Pagkatapos niyang ideposito ang cargo ship, naglakad siya papunta sa Man in Black at binuhat siya gamit ang isang kamay sa ilalim ng mga tingin ng lahat.
Handa na siyang bumalik sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog mula sa malayo. Tumawa ito ng mayabang, ha 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 ha, akala ko tumakas ka na at hindi na maglalakas loob na bumalik pa. Hindi ko talaga akalain na sa sobrang tagal ng pagiging pagong, darating talaga ang araw na lalabas ulit. Nagbago ang mukha ng lahat nang marinig ang boses. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at nakita ang unang kaaway na ginawa niya mula nang dumating sa lugar ng Crescent Sea, ang young master ng Poison Ice Mercenary Group, si Kaizen. Sa likod niya ay ang rurok ng maagang nascent Soul Old Kong. Ang mga kalaban ay tiyak na magkikita sa isang makitid na kalsada, malamig na ngumiti si Terence at itinali sa gilid ang walang malay na lalaki. Alam niya na mangyayari ito, Kaizen ang uri ng taong maghihiganti sa pinakamaliit na hinaing, at hindi niya ito pakakawalan kung hindi niya babalikan si Terence sa pagpapahiya sa kanya sa publiko noong nakaraan. Marahil ay itinanong niya ang mga tauhan ng One Eye sa pantalan sa mga araw na ito, at malamang na nakuha nila ang balita bago pa man makarating si Terence. Well said. Magtatagpo ang mga kalaban sa isang makipot na daan. Siguradong mamamatay ka sa paggawa ng kaaway na katulad ko. Matagumpay na napangiti si Kaizen. Akmang uutusan niya ang mga tauhan niya, bigla siyang natigilan. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang babaeng iyon? Nasaan siya? Namatay na ba siya sa labas? Ha. 4,340. Hindi siya namatay, ngunit natatakot ako na hindi ka malayo sa kamatayan. Ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang malamig na ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Sa puntong ito, imposibleng hindi pumatay. Malakas ka pa ring magsalita kahit mamamatay ka na. Parang may kasabihan na matigas ang bibig ng patay na itik. Kung gaano ka namamatay na pato, mas matigas ang bibig mo, haha. Tawa ng tawa si Kaizen. Bagamat naramdaman niyang sayang lang na si Terence lang ang nakaharang, hindi naman ito malaking problema. Makakatulong din ito sa kanya na mailabas ang kanyang galit. Ang babae naman, bantayan na lang siya ng mga tao mamaya. Bukod dito, pagkatapos niyang bumalik sa huling pagkakataon, sinabi sa kanya ng matandang kung na ang dahilan kung bakit napakalakas ni Ford at ng babaeng iyon ay dahil ang kanilang pinagsamang diskarte sa pag-atake ay hindi pangkaraniwan. Kung hindi sila maaaring makipagtulungan sa isa't isa, sila ay mga ordinaryong early Golden Core experts lang, not worth mentioning. Hindi niya inaasahan na maghihiwalay ang dalawang ito ng mag-isa, na nagligtas sa kanya ng maraming gulo. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung nagyayabang ako o hindi. Namilog ang mga mata ni Terence habang humaharurot patungo sa kanyang kalaban. Ang kanyang bilis ay napakabilis na kahit na ang isang peak level na maagang nascent soul cultivator tulad ni Kong ay hindi maiwasang mahuli. Nagulat si Kaizen at mabilis na umatras. Sa sandaling ito, hindi niya maitago ang takot sa kanyang mukha. Bagamat mukha siyang mayabang, natuto siya sa nakaraang karanasan. Kahit alam niyang mas mababa ang lakas ng kabilang partido kaysa sa kanya, natatakot pa rin siya. Habang si Kaizen ay umatras sa takot, ang matandang Kong, na nasa tabi niya, ay nagpakawala ng kanyang buong lakas. Bago pa man siya dumating, bumuhos na ang kanyang makapangyarihang tunay na chi ng rurok ng maagang nascent soul stage, na bumubuo ng solidong protective barrier sa harap ng Kaizen. Ang biglaang pagputok ng kapangyarihan ni Terence ay hindi inaasahan, ngunit pinaghandaan ito ni Kong. Sa ganang kanya, nag-iisa si Terence, at dahil hindi niya kayang gumamit ng malakas na magkasanib na pag-atake, wala siyang anumang banta sa kanya. Ang tanging pagkakataon niyang mabuhay ay kay Kaizen. Sa makatuwid, hanggat pinoprotektahan niya si Kaizen mula sa pinsala, ang kabilang partido ay isa ng lutong pato, at makakalimutan niya ang paglipad palayo. Nakahinga ng maluwag si Kaizen nang makita ito. Ito ang sinabi niya kay Kong na gawin kahit anong mangyari, ang una niyang reaksyon ay protektahan ang sarili. Kahit na si Terence ay mas malakas kaysa sa hitsura niya, hindi niya kayang lampasan ang pinakamataas na depensa ng nascent soul practitioner sa kanyang sarili.
Sa katunayan, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng Nascent Soul Stage at Jindan Stage. Gaano man siya katalinuhan, hindi ganoon kadali ang pagtawid dito. Ito ay hindi isang malaking bagay para sa isang master sa mahusay na bilog ng Jindan Stage. Mayroon pa ring kaunting posibilidad, ngunit ang mga nasa ibaba ng gitnang yugto ng Jindan ay maaaring makalimutan ang tungkol dito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natigil ang ekspresyon ni Kaizen. Para naman kay Pong, hindi siya makapaniwala. Ang ika-30 na estilo ng Wildfire na 8 trigrams palm. Ito ang pinakamalakas na kasanayan ni Terence sa ngayon, at hindi siya nag-atubiling gamitin ito. Hindi si Cheng Changtian ang target niya, kundi si Kong. Si Kaizen ay isang late-stage Golden Core cultivator lamang, at hindi man lang siya inilagay ni Terence sa kanyang mga mata. Ang tanging isa lang dito na maaaring talagang magbanta sa kanya ay si Kong, isang peak-level early-stage na Nascent Soul cultivator. Lahat ng ginawa niya ay para maalis ang pinakamalaking banta na ito sa lalong madaling panahon. Noong huling pagkakataon, tinambangan ni Terence at Minerva si Kong. Sa pagkakataong ito, nag-iisa si Terence, ngunit ginawa pa rin niya ang parehong pagpipilian. Hinding-hindi ito inaasahan ni Kong. Sa unang tingin, tila inaatake nila si Kaizen, ngunit ang lahat ay napakamakatotohanan at lohikal. Hindi nagdalawang isip si Pong na protektahan si Kaizen, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang pabalat lamang. Sa pagkakataong ito, dahil inilagay ni matandang Kong ang lahat ng kanyang lakas kay Kaizen, halos wala na siyang pagtatanggol. Hindi man lang niya pinakawalan ang kanyang protective na si Xingqi. Hindi niya alam kung masyado ba siyang honest o sobrang tanga. Boom! Natigilan, tumama ang solidong 8 trigrams fire palm sa dibdib ni Kong. Hindi pa tapos sinundan ni Terence ang isang makapangyarihang libong wildfire legs, tinalo si Kong, isang peak early Nascent Soul cultivator, hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Ang sipa ay nagpalipad kay Kong at siya ay bumagsak ng husto sa lupa na may bomb uvula ang dugo mula sa kanyang bibig. Walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay, at lahat ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Tumingin sila kay Terence na para bang isa siyang halimaw. Maraming practitioner dito, at sa sandaling iyon, marami sa kanila ang makakapagsabi na si Terence ay malamang na nasa mid-stage Golden Core lang. Gayunpaman, ito ay isang master sa gitnang yugto ng Jedan na, sa harap ng mga mata ng lahat, ay tinalo ang matandang Kong, isang mahusay na master sa unang bahagi ng yugto ng Nascent Soul, sa ganoong kalagayan. Lahat ay hindi maiwasang magtanong ng iisang tanong, na baliw na ba ang mundo? Sinulyapan niya ang bagbog na matandang Kong sa lupa. Patay man o hindi, hindi niya mababawi ang kanyang lakas sa loob ng ilang buwan. Maging si Terence mismo ay nagulat. Naisip niya na sapat na kung masasaktan niya ang kanyang kalaban, ngunit hindi niya inaasahan na mapilayan siya. Ito ay hindi kapani-pani walang makinis. Dalawa lang ang dahilan nito, isa ay ang lakas ni Terence ay hindi na tulad ng dati, at ang isa pa ay dahil si Kong, isang peak early Nascent Soul practitioner, ay masyadong tapat at tanga. May biglang sumigaw mula sa likod ng karamihan, at pagkatapos ay nakita nila ang isang pabalik na nagpanik na tumatakbo palayo sa pantalan. Si Kaizen iyon. Ang pagbabalik ng kanyang mukha ay pangalawa. Ang tanging problema ng mataas at makapangyarihang young master ng Poison ay mercenary group na dapat isaalang-alang sa sandaling ito ay kung makakatakas ba siya pabalik sa headquarters ng Poison ay mercenary group na buhay. Kahit ang matandang Kong ay hindi nakayanan ang isang suntok ng kabilang partido. Siya ay isang late Golden Core expert na ang lakas ay mas mababa kaysa sa kabilang partido. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang puso. Kung maabutin ng kabilang partido, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Gaano man kagaling ang kanyang ama na si Hubert, hindi ito makakatulong. Kung tungkol sa matandang Kong, walang pakialam si Kaizen sa kanya. Hindi man lang niya mailigtas ang sarili niyang buhay, kaya sinong mag-aalaga sa buhay at kamatayan ng naturang subordinate. Pagtingin sa likod ni Kaizen, malamig na ngumiti si Terence, ngunit hindi siya hinabol. Hindi naman sa hindi siya naglakas loob na patayin si Kaizen, ngunit hindi niya kailangang lumampas.
Sa puntong ito, natutunan ng kabilang partido ang kanilang leksyon at umatras. Hindi bababasa, hindi sila maglalakas loob na guluhin siya ng ilang sandali. Bagamat madaling patayin si Kaizen sa harap ng lahat, ito ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa buong pangkat ng mersenaryong mata ng lason. Ang resulta ay tiyak na isang labanan hanggang kamatayan, at walang puwang para sa negosasyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.